Magandang buhay mga ka-garden. So for today's video ay bibigyan ko kayong idea sa about sa pagtatanim, kung saan nyo pwedeng itanim kahit na wala kayong malaking spasyo, wala kayong malaking garden, kahit nasa ano lang kayo, nasa apartment kayo, nasa condo kayo nakatira, pwede nyo tong gawin. At pasensya na naka-Christmas ko dahil dito nga sa amin ay mausok na naman ang bulkan dahil nga malapit kami sa bulkan. Ayan, tanaw lang namin po ang Taal. So pag nagbubuga yan ng asupre, yung area namin dito ay maano siya, mausok-usok at saka masakit po sa lalamunan. Nung isang araw ang sakit ng lalamunan ko, buti naman meron ako ditong mint at saka oregano panlaban sa sakit sa lalamunan niya. So anyway, yun nga, ituturo ko sa inyo mga ka-garden kung itong idea, gawin nyo to kasi sa panahon ngayon kailangan nyo talagang magtanim-tanim kasi yung mga gulay ang mahal. The reason kung bakit nagmamahal dahil pag dumating na yung mga bagyo-bagyo, di ba? Yun yung nagkakaroon ng problema, and then yung mga binhi, mga fertilizer, mga mahal na. So kayo dyan, mag-isip kayo kung ano ang gagawin nyo para ayan, bumaba na naman ang aking ano, para mabawasan ang gastusin sa bahay. At meron tayong free seeds pala. So abang-abangan nyo, mamimigay po ako ng free seeds. So every month magbibigay ako ng 10. Ayan, 10 katao, bibigyan ko ng iba't ibang variety ng seeds. Syempre, kasama na yung ating sitaw dyan na pula na napakaganda na laging namumunga. So ito mga ka-garden, kung meron kayong ganito or sa kapitbahay nyo gumagamit ng ganito, hingiin nyo at ipunin nyo, huwag nyo itapon. O kaya mo makapag-afford ng magandang mga maliliit na timba, pwede kayong bumili nun. At ayan, papakita ko sa inyo, tagbebente lang bili ko nun, yun pinagtaniman ko sa kamatis. Yung mga ganito lang mga ka-garden, oh, yan. Ang gagawin nyo, hatiin nyo lang, tapos pagtamnan nyo, mapapaganda ang inyong mga gulay. Ayan, ituturo ko sa inyo yan kung anong ginagawa ko para mataba. So focus natin yung camera natin mga ka-garden dito sa, ayan, sa ating sitaw at saka sa iba ko pang halaman na nakalagay lang po sa mga ganito. Yung iba ko kasing halaman ay mga gulay tinanim ko sa ganito dahil pag umuulan dito, yung may party kasi dito mataas, may parting mababa. Pag umuulan yung seeds or yung kahit nakatanim na ay naaano siya ba, natatangay sa tubig. Pero mas maganda pala pag nilagay sa ganito mga ka-garden kasi sakop talaga niya yung mga ano, yung mga tawag niya yung fertilizer na nilagay mo, yung chicken manure. Ayan, maglagay kayo ng chicken manure kasi napakaganda yan sa inyong halaman. Kung wala naman kayo mabilhan ng ganyan, kahit order kayo sa Shopee, Lazada ng vermicast, yun yung dumi ng tawag niya ng bulate, mapaganda yung halaman nyo. And then maglagay kayo ng fish amino acid, yun yung ginagawa ko. Meron tayo dyang video kung paano ko siya ginawa. So hindi mo na kailangan gumastos ng mga mamahaling fertilizer, may mga chemical. Yun lang yung dalawa na yun mga ka-garden, chicken manure or yung fish amino acid. Mapapataba mo na yung mga halaman nyo. So dito tayo at i-focus natin. At ito mga ka-garden, ipapakita ko muna sa inyo yung mix kong lupa. So garden soil lang to na may halong sunog na ipa at saka yung ating chicken manure. Kung wala kayong chicken manure, pwede na yung cow manure or vermicast. Nito mga ka-garden, pag na-mix na, lagyan namin to ng ipot ng manok o kaya kung ano meron kayo dyan, cow manure. Yan. Kahit yan tatlo na yan mga ka-garden, mapapataba nyo na ang inyong mga ano dyan, mga gulay. Tignan nyo yung aking upo, o diba mataba. Pagkatapos nito, pag ma-mix na ng mabuti, pwede nyo na taniman kahit na hindi nyo diligan dahil basa yung ating Kung hindi naman basa, magdilig kayo.
Ayan, pag na-mix na, saka itanim niya ating, kasi sili yung itatanim namin dito banda, iba't ibang uri ng sili. Tapos ayan, saka nyo na siya lagyan ng sili mga 1 week, pwede na tayo mag-apply ng fertilizer, yung ano, yung fish amino acid. So at na-transfer ko na mga ka-garden. Ito kasi dito ay mga iba't ibang uri ng sili. Meron tayo ditong sili na kulay violet po yung bunga niya. Ito na yung siling demonyo. And then meron diyang Taiwanese na sili, siling pangsigang. So magdagdag pa ako dyan ng mga bell pepper. So magbili muna ako ng magandang seeds. Naman ang aking upo mga ka-garden, kung napansin nyo, mataba siya. So, 2 pong puno yan. Sa isang kasi, mineral plastic bottle nga, tag 8 liters to. Meron pa nga itong 4 liters, 5 liters. Tigda 2 ang nilalagay ko na seeds. Tapos ang ating patula, and then ang aking ampalaya. Kasi favorite ko yung ampalaya mga ka-garden. Every time mamamalingki ako, bumibili talaga ako ng ampalaya. Kaya nagtanim ako ng maraming ampalaya. So ito dito sa na to, 2 puno yan, nagsanga-sanga yan dahil nung pa yan siya, pinutulan ko, ayan, nagsanga-sanga na. Nung bata pa yan siya mababa. Ako ditong mga total is 6 na puno, and then meron akong panibagong tinanim, hindi pa nagtubuan, yun yung kulay puti mga ka-garden na hybrid na ampalaya. Hindi ko lang alam kung bakit matagal siyang tumubo. Ay, hindi pala to 6 lahat mga ka-garden, pala to mga 8 na puno. Tapos ito nga ang aking ayan, aking isang pang patula. So itong patula na to, 2 yung klase ang nandyan pala. And then ito naman ang aking walang kamatayang bunga. Ang ating sitaw. Tingnan nyo. Napakaganda. Mga ka-garden, diba? Oh. Yan, para ma-inspired kayo dyan na huwag niyong na dahil wala kayong malawak na lupain, wala kayong malawak na garden, kahit itanim nyo sa ganyan lang, okay na yan. Tapos lagyan nyo lang ng balag-balag na kuha kayo ng idea sa YouTube, ayan, mag-search kayo. Ito nga, limang piraso lang yan na puno mga ka-garden, pero kung mamunga pwede ka araw-araw yan magpitas. At hindi lang yan, meron pa tayo ditong tingnan nyo yung mga ginagawa ko. Ito kasi na yan siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-garden. Kung gusto nyo naman yung pasosyal yung lagyanan nyo, bili kayo ng ganito, 20 pesos lang yan. Pero mas maganda yata to sa mga kalamansi, mga na ba. Pero yung mga sitaw-sitaw, kahit na doon sa mineral bottle, pwede nyo itanim doon. Yung kalamansi natin, mag-1 buwan na yan, hindi ko pa nilipat.